I-pray tayo, mga kapatid. Tayo po'y manalangin. Amang makalangit, salamat po sa bagong taon na ipinagkaloob niyo po sa amin. Naniniwala po kami, dakilang Ama, na may biyaya po kayong nakalaan sa amin. Basta't kami po ay manatili sa inyo, sa inyong salita, sa pangunguna po ng inyong banal na Espiritu na nasa amin. Kami ay humihingi sa inyo ng paghuhugas ng dugo ng inyong anak para sa amin. At nawa po ang aming mga puso ay kusang lumapit sa inyo sa luklukan ng inyong awa. At hingi namin ng kapatawaran ang lahat ng bagay na mali na nasa amin. Dahil nais po ninyo, Ama, na kami po ay magpatuloy sa pagsisisi at pagsunod sa kalooban nyo. Dahil ito ang nais nyo po para sa amin. Bilang mga tinawag nyo sa biyaya. Kami samahan nyo ngayong gabi. Ang tahanang ito, patuloy nyo pong pagbuklo rin ng inyong katuwiran. At dalangin namin, dakilang Ama, na ang lahat ng karamdaman po ngayong gabi ay inyo pong alisin sa pangalan ng Panginoong Jesucristo. Kaming lahat ay pagkalooban nyo po ng biyaya ng kagalingan. At ang bawat isa po sa amin, dakilang Ama, ay pagalingin nyo rin po sa lahat ng karamdaman kung mayroon pa po kayo nakikita sa amin. Kami ay inyong kahabagan ngayong gabi at kami ay inyong samahan. Ang tahanang ito, patuloy nyo pong ibuhos ang inyo pong kahabagan sa kanila at ang patuloy pong kalakasan sa sambayanang ito. Ito po ang aming panalangin, dakilang Ama, at patuloy kaming lumalapit sa inyo sa tanging pangalan po ng aming Panginoong Hesukristo. Amen. Amen. Okay po, sa ating mga kasulatan, buksan natin mga kapatid sa Ebanghelyo ni Lucas sa huling kabanata po. Okay, buksan natin ang ating mga kasulatan sa huling kabanata po ng Lucas. Ayan, dito po sa Lucas 24. Basahin ko po sa inyo mga kapatid at sundan po natin yung mula po talatang 13. Ito po yung para po makita natin yung yung background po ng ating babasahin, yung pinaka summary po. Ang ibig sabihin po nito ito po yung dalawang alagad ng Panginoong Jesucristo na ang pangalan ng isa ay Cleopas pero hindi binanggit yung isa. So sila po yung mga alagad ng Panginoong Jesucristo at sila ay papunta sa isang village na ang pangalan ay Emmaus. So ito po yung nangyari. Sabi po ng verse 13, nakalagay po sa Tagalog, may dalawa sa kanila ay naparoon ng araw ding yon sa isang nayon na ngalan ay Emmaus na may 60 estadyo ang layo sa Jerusalem. At kanilang pinag-uusapan ang lahat ng mga bagay na nangyari. Sige bro, anong kasunod? Sabi? Yohan, verse 15. And it came to pass that while they discussed together and reasoned, Jesus himself drew near and went with them. But their eyes were held that they should not know him. And he said unto them, What manner of words are these that you have one to another, as you walk and are sad? Then 18. And the one of them, whose name was Cleopas, answering said unto him, Are you a stranger in Jerusalem, and have not known the things which have come to pass there in these days? And then sabi And he na said unto 19. them, What things? And they said unto him, Concerning Jesus of Nazareth, who was a prophet, mighty in deed and word before God and all the people, and how the chief priests and our rulers delivered him to be condemned to death, and have crucified him. Tama. But we hope that it was he who should have redeemed Israel. And besides all this, today is the third day since these things were done. Ako sa 22. Bukod dito, iba sa mga babaeng kasamahan namin na nagsiparoong maaga sa libingan ay nagtaka sa amin. At nang hindi masumpungan ang kanyang bangkay, nagbalik sila, nagsabi sila na may nakakita ng isang pangitain ng mga anghel na nagsasabing siya'y buhay. 24, mga kapatid. At nagsiparoon sa libingan ang ilang kasama namin at nasumpungan nila alinsunod sa sinasabi ng mga babae dapat siya'y hindi nila nakita. 25. So he said to them, You foolish people, how slow of heart to believe all that the prophets have spoken. Yun. Hindi baga kinakailangan si Kristo Kristo ay maghirap ng mga bagay na ito at Yun. pumasok sa kanyang kaluwalhatian Amen. at magmula kay Moises at sa mga propeta ay pinaaninaw niya sa kanila ang mga bagay tungkol sa kanya sa lahat ng mga kasulatan. Yun. 28. At sila'y malapit na sa nayong kanilang paroroonan at
nag-anyo siyang wari ay paroroon ng lalo pang malayo. Mm. At siya'y kanilang pinigil na sinasabi, tumuloy ka sa amin sapagkat gumagabi na at kumikiling na ang araw. Mm. At pumasok siya upang tumuloy sa kanila. Tama. At nangyari nang sila'y nakaupo na kasalo nila sa dulang ng pagkain, ay kanilang dinampot ang tinapay at binasbasan ito at pinagputol-putol at ibinigay sa kanila. At nangabuksan ang kanilang mga mata at sinakilala nila at siya'y nawala sa kanilang mga paningin. Then verse 32, last verse. At sila'y nagsabihan, di ba nag-aalam ang ating puso sa loob natin habang tayo kinakausap niya sa daan, samantalang binubuksan niya sa atin ang mga kasulatan. Purihin ng At Diyos. sila'y Okay bro, sa kanyang mga salita. Okay? Salamat sa pagbasa natin. So ito mga kapatid, yung famous Emmaus Road, no? Ito po yung isa sa mga kilalang account sa Gospels, particular kay Lucas, na kung saan po nakalagay itong narrative na ito, no? Itong pangyayaring ito. Ito pong Emmaus travel, mga kapatid, wala po yan sa ibang mga Gospels. No? Particular lang kay Lucas yan, no? Siya ang isa sa mga ginamit ng Diyos para ma-record itong pagpapakita ng Panginoong Jesucristo ng pagkabuhay niya magmuli after third day na siya ay namatay doon sa cross ng Calvary. So, maganda mga kapatid na maintindihan natin tong senaryo na to kasi po, 'di ba sabi ng Bible na ang Panginoong Jesucristo ay nagpakita siya sa halos 500 tao, 'di ba sabi ng Bible 'yan. At isa sa mga kakaibang pagpapakita niya ay etong dalawang alagad na ito na kung saan po ay papunta sila sa Emmaus. Isang village po galing sa Jerusalem. So, titingnan niyo po, pastor, ano po bang nito, no? Ano po bang significant nito sa atin? Actually, mga kapatid, no, mayroong nais ko pong makita niyo rito, no, tungkol kasi itong Emmaus na ito na meron po itong ibig ipahiwatig sa atin sa huling araw. Mga kapatid, no, concerning the end of days. Kasi po, 'di ba, may sinabi ang Panginoong Jesucristo sa church ng Laodicea. Ano po ba yung sinasabi niya ron? Na kung saan, di ba sabi niya na ako'y sasama sa inyo sa pagkain. May sinabing gano'n ng Panginoong Jesucristo na hindi mo maililiteral eh. So basahin nga natin yung yung nakasulat sa pahayag. Eto no. Tingnan niyo po yung pahayag chapter 3. So may mapapansin tayo mga kapatid dito no. Pahayag 3. Okay, basahin natin yung 20, verse 20. Sabi diyan. Listen, Okay, I'm standing at the door and knocking. If anyone hears my voice and opens the door, I will come into his home and share a meal with him and he with me. yan, 'di ba mga kapatid no, kung pupuntahan mo yung Emmaus uli, 'di ba inabot ng gabi yung dalawang naglalakbay, tapos sumama ang Panginoon sa kanila. 'Di ba? Ganun bro, 'di ba? May kita niyo po sumama ang Panginoon sa kanila. Mapapansin niyo po sa sa pagbabasa natin ng scripture, 'di ba? Sabi rito, ang nakalagay po, sila'y malapit na sanayong kanilang paroroonan at nag-anyo siyang wari, may paroroon ng lalo pang malayo. Sabi rito, ang Panginoong Jesucristo 'yon. At siya'y kanilang pinigil na sinabi, tumuloy ka sa amin sapagkat gumagabi na at kumikiling na ang araw. So, ibig sabihin, ini-invite siya na maghapunan na lang sa kanila. Di ba, no? Ang Panginoong Jesucristo. So, kung titingnan yung mga kapatid, no, sa panahon po ng mga kapatid, no, ng huling araw, di ba may nakalagay din na ang iglesia ay mabubulag. No, basahin natin yung Revelation ulit, chapter 3. Anong sabi rito? Tingnan nyo po. Revelation 3 verse 17. Yung Laodicea po ito. Anong sabi diyan? Because you say I am rich and have increase. acquired great wealth Tama. and need nothing, Tama. but do not realize that you are wretched, Miserable, pitiful, poor, blind, and naked. Yan. So, may sinasabi rito mga kapatid, no, na ang iglesia kahit mayaman sa pera or mayaman man tayo sa material, di ba, mga kapatid, kapag tayo po ay hindi naman mayaman sa mga bagay ng Diyos, ano sabi ng Panginoong Jesucristo? Anong itatawag sa atin? Miserable, pobre, pitiful, poor. bulag, at hubad. So kung titingnan niyo mga kapatid, di ba, may pinakikita dito sa scripture na
ang iglesia ay sinabihan ng Panginoong Kristo na bulag, 'di ba? Blind. So, may sinabi ang Panginoong Kristo para hindi siya tuluyang mabulag. Anong sabi bro sa verse 18? May Take nakalagay. my advice Mm. and buy gold from me, Mm. refined by fire, so you can become rich. So, gusto ko mga kapatid, tingnan natin ang scripture dito, no? Kasi ano to napakagandang i-analyze to. Ang sabi ng Panginoong Kristo, kasi eto galing sa bibig ng Panginoon to, no? Kung titingnan niyo po sa ibang Bible, red letter yan. Red letter yan. Eto galing sa bibig ng Panginoong Kristo to. Ang sabi, I counsel you to buy of me. Ano po sa Tagalog to mga kapatid? Sabi rito, pinapayo ko sa iyo, ikaw ay bumili sa akin. Natatandaan niyo ba mga kapatid yung yung 10 the 10 virgins. Yung 5 hangal, tama ko ba? Yung 5 matalino. Napansin niyo po ba 'di ba nang sumigaw na yung isang guard, 'di ba bro, na ano siya, messenger siya, 'di ba? Sabi niya, ihanda niyo na sarili niyo, nandito na yung groom, 'di ba? Nung magising na sila, napansin nung 5 na aandap-andap na yung kanilang ilawan kasi wala naman silang baong oil. As ano sabi nila roon sa maraming may oil? Pwede bang pahingi? Di ba hindi sila pwedeng bigyan? Di ba mga kapatid? So ano ang ipinayo nung hiningan? Yung 5 virgins? Bumili. Ang sabi, bumili kayo. Di ba? Bumili kayo. So kung titingnan niyo mga kapatid, no, the same, yung verse, tingnan niyo, anong sabi ng Panginoong Kristo? Buy of me. Di ba? Bumili ka sa akin. Ibig sabihin mga kapatid, ang pinaka maganda po na magagawa natin para tayo po ay lumago sa salita ng Diyos, para manatili po yung liwanag sa atin, no? Manatili po yung sinasabing zeal, kasi may sinabi ang Panginoong Kristo no? Diyan sa verse na to na sabi niya be zealous Sabi niya kayo ay kayo ay magsumikap, sabi niya. So, ibig sabihin mga kapatid, kung nais natin na manatili tayo doon sa pagsusumikap na yan, kailangan mga kapatid, ayon dito sa sinabi ng Panginoong Kristo, kailangan dumiretso tayong lumapit sa Kanya. Amen po ba ron, mga kapatid, di ba? Sa Panginoong Kristo tayo hihingi, no? Sa Kanya tayo hihingi ng karunungan para tayo po ay manatili sa Kanya. Kasi sabi nga natin, gusto ko yung sinabi ng mga kapatid natin sa Baptist, no? Nung Sunday, kung bro, no, i-quote ko yung kapatid natin dito na galing sa kanya, na hindi kami nangangaral dito tungkol sa Baptist. 'Di ba? Ang aming pinapangaral ay ang Panginoong Kristo na makakilala ang mga tao tungkol sa Kanya. Kasi po, ang totoo nun, mga kapatid, no, sa Bible po, makakabili ka lang, 'di ba, ng katotohanan sa Panginoong Hesus, walang iba. Yan, no? 'Di ba sabi niya, I counsel you to buy of me. 'Di ba? So sa Kanya tayo makakabili, mga kapatid, no, ng ginto. 'Di ba? Sa Kanya tayo makakabili ng puting damit. 'Di ba? Ng katuwiran. Ano pa po, mga kapatid, no? Sa Kanya tayo makakakita, 'di ba? Para yung liwanag ng paningin natin, makita natin. Napansin niyo po sa Emmaus, kung babalik kayo, may tanong po tayo. Nakilala ba nilang Panginoon nung magpakilala sa kanila? Nung 'di ba hindi? 'Di ba? Ang mapapansin niyo rin mga kapatid, yung mga alagad na yon, matagal na silang mga believer kay Jesus. 'Di ba? Pero ano po napansin niyo? Nung mabuhay siya magmuli at nagpakita sa kanila, hindi nila siya nakilala. Bro, 'di ba no? Ang ibig sabihin ng mga kapatid, time will come din, ito mga kapatid, time will come kapag ang Panginoon ay magpapakilala na sa huling araw sa mga church, sa mga Kristiyano, hindi na siya makikilala. Hindi rin siya makikilala. No, bulag tayo sa Kanya, bulag yung paningin natin. Kasi mga kapatid, yung Jesus na kilala natin, yung nakaraan, hindi natin makilala ngayon yung paghahayag niya sa atin sa mga huling araw na to. So kaya hindi nila makita siya, bulag sila, no? Hindi nila ma-recognize si Jesus, pero kasama nila. 'Di ba mga kapatid? So ang maganda rito tanong, paano nila nakilala si Jesus? Anong nangyari, bro? Si Jesus mismo ang nagbukas ng kanilang paningin. Amen, no? Kaya kung titingnan niyo mga kapatid,
pinakikita lang talaga sa atin na pagdating talaga sa kaligtasan at pagdating sa liwanag, no, sa unawa, ang totoo po nun, it's only the Lord. Amen po ba, mga kapatid? Yeah? It's only the Lord. Ang Panginoon lang ang pwedeng magbukas ng paningin natin para makilala natin siya, yung Jesus noon at yung pagpapakilala niya ngayon. Ako naniniwala ako, no, it's not by human knowledge talaga. Hindi karunungan ng tao ang magpapakilala sa atin sa Panginoon, kundi ang Holy Spirit lang. Amen po ba? Yung lang, no, yung kanyang kapangyarihan lang po. Kaya alam niyo po, sabihin nga natin mga kapatid, sovereignty. No, ibig sabihin po, ang Diyos po ang may kapangyarihan para tayo ay makakita. Wala pong iba. Kaya mahalagang mga kapatid na talaga, no, kailangan talaga lagi tayo mag-pray na kumilos ang Diyos sa buhay natin, sa mga kapatid, sa church, sa ating mga personal na buhay. Kasi it's only the Lord, mga kapatid, no? Ang magbibigay ng knowledge, Kasi kahit yung mga tiga-Imaos, no? Kasama nilang Panginoon, pinakikilala ang Biblia sa kanila. No? Pero hindi nila siya nakilala. Pero pero may maganda mga kapatid, no? Kahit hindi nila kilala ang Panginoon nung time na yon, kahit hindi pa binubuksan yung kanilang paningin, nag-aalab ba sa kanilang puso ang salita ng Diyos? Di ba, bro? Nag-aalab, no? So, positive. Ibig sabihin po, may positivity mga kapatid na di man natin fully kilala pa ang Panginoon so far ngayon, no? Kung sino siya sa atin. Pero, mararamdaman natin siya. Ano po yun tawag dito mga kapatid, di man fully pa, no? Yung ating understanding kung sino siya. Pero, naniniwala po ako na ang Holy Spirit, dadalhin tayo roon sa, ganap na pagkaunawa. Naniniwala po ba tayo? O yun po yun, no? Dadalhin niya tayo roon sa ganap na pagkaunawa. Kaya, mga kapatid, ang tanong lang sa atin ay, sino po ba yung makakaunawa? Di ba? Yung pagbubuksan lang ng Panginoon ng paningin. Na sila lang ang pwedeng makaunawa talaga. So, it takes the sovereignty of God and of the Lord Jesus Christ para makilala natin kung sino siya. So, mga kapatid, okay, yung huli ko pong ibibigay sa inyo na na idea kasi, ganito. Naalala ko, sa Time Magazine noong 2009, kasi bumili ako ng isang Time Magazine, ang edition nito ay bandang March to April, kung di ako nagkakamali. And then, nabasa ko doon sa Time Magazine, yung sinasabi na, hindi ko alam kung 10 o 9 parang ganun. Mga 9 or 10 points na nagbabago sa mundo ngayon, no? Particular sa US. Isa sa mga nakita ko doon, mga kapatid, doon sa Time, papakita ko sa inyo yon. Ang nakalagay, the rise of the new Calvinism. Nakalagay, bro. The rise of the new Calvinism. So, nasa Time Magazine. Ngayon, nung tingnan ko yung yung isang page na illustration nila. Sa US kasi, sa Amerika ngayon, kumbaga po, ang mainstream media, kahit napaka-liberal ng US, ay mayroong sinasabi sa Time Magazine na binibigyan pa rin naman ng boses ang mga conservative, particular ang mga Southern Baptists, pagdating sa sinasabing mga cultural issues. Kasi sa US kasi, hindi pwedeng ang church, sarahan mo ng bibig, hindi pwede, no? Kasi sa Amerika, kinikilala naman yung freedom of religion. So, isa sa mga kilalang tao na ipinagtatanggol ang Christianity sa US ay si Al Mohler, yung presidente ng Southern Baptist Seminary. Alam niyo mga kapatid, doon sa The Rise of New Calvinism, since 2002 or since 2000, ang mga Americans na nasa mga liberal na church, nasa mga mainstream, unti-unti, may mga hindi lahat may mga iilan na umaalis na at pumupunta sila sa mas conservative na church. Pumupunta sila sa mga church na mas gusto nila na sila ay ma-educate ng Bible. Kumbaga po, yung sinasabi ni John MacArthur, sabi niya na
Alisin nyo yung alisin nyo sa church yung mga gimmick, yung parang concert style, ilagay nyo ang pulpito, buksan nyo ang Bible, para ang mga tao makapakinig ng salita ng Diyos. So parang ipinakikita na hindi pwede sa church na puro pag-gimmick, di ba? Ganon. Kailangan iparinig natin sa tao ang gospel. So, ibig sabihin, si Kristo ay muling iparinig, kumbaga po. So, nag-ano ako mga kapatid, nagulat ako kasi, ibig sabihin pala, ang church, masyado ng kinikater ang kultura ng mundo, ang kultura ng West, ganun na masyado na, kumbaga po, nawala na yung integridad, kung nawala na po yung sinasabi na, yung, parang ganito kasi, ang problema kasi sa church, hinaluan ng church ang kanyang pangangaral ng human culture, kultura ng tao. Much more on, halimbawa, ini-entertain ang tao, much more on, naging extreme na. Much more on, more on psychotherapeutic preaching, mga ganon, di ba? Parang ang mga tao ay, tinuturuan mo ng, parang kumbaga, sakit ng mga Pentecostal, parang coach style, coach. Kino-coach lang ang tao, no? Pero ang 'di ba, ang turo sa atin, instruct people, turuan mo ang tao na lumapit kay Kristo, ipakilala si Kristo, ipakilala mo na siya ay sinners, tayo lahat ay makasalanan. Kung wala si Kristo, wala, delikado tayo. So parang yung New Calvinism, parang mga kapatid, no? Kailangan back to the Bible talaga tayo. Bumalik tayo sa Bible para maliwanagan ng mga tao. 'Yon. Hindi ginagawa. Hindi ginagawa. Kumbaga, kung ano yung gustong iparinig, ang ginagawa kasi ng church, mga kapatid, ang church, hindi po nilagay ng Diyos sa mundo para i-adjust ang church sa gusto ng tao. Yun ang ginagawa ng mga church ngayon. Yun ang ginagawa. Tingnan nyo mga kapatid to. For example lang, halimbawa ganito. Why mga kapatid sa Roma, why na ang church sa Europe ay kumbaga, Johan, naging popular, ang mga emperor, sumuyuko sa kanya, humahalik ang mga emperor sa kamay ng Pope. Diba? Simple lang mga kapatid, simple lang. Diba? Diba, may isang, sa history po ganito, ang paganistic element, hindi naman inalis pinalitan lang. Diba bro? Madaling palapitin ng tao sa Christianity, pero kung yung Christianity na version natin ay yung kultura na existing na ng pagano, halimbawa, marami na nung nagsasamba sa mga idols, di ba? Palitan lang natin ng mga santo-santo, di ba? So, ganun pa. So, kumbaga po, strategy na ilapit sila sa Diyos ng Kristiyano, pero yung elements ng pagano ay parang ganun na makakalapit silang strategy natin, palitan na lang natin yung mga Diyos-Diyosan nila. Parang ganun, di ba? Pero, pero ang nangyari, mga kapatid, hindi naging hindi na ipihit ng church sa talagang kultura ng Bible ang mga tao. Hindi nila naipihit. Kumbaga po, kultura ng tao ang namayagpag, di ba? Ganun po yung nangyari. So ganun din sa time natin. Naikikater natin ang kultura ng tao. Actually ganito isang criticism lang din to mga kapatid, kasi kilala itong strategy na to na ginagawa sa mga church. Yung psychology. May tanong ako. Ito tanong ko. Noon ba tinuturuan ng mga Kristiyano, marami ng Kristiyano noon, sila ba'y nakakarinig ng mga psychological terms sa church? Oo o hindi? Wala. Di ba wala? May tanong tayo mga kapatid. Kailan lang ba natuklasan ng psychology? Sige, kailan lang? Johan, kailan lang psychology? Nito lang. Di ba? Sigmund Freud. Si Sigmund Freud, isa sa mga fundadores, bro, di ba? Ng psychoanalysis. Ang tanong, lahat ba ng mga psychologists naniniwala sa Diyos? Johan? Hindi. Actually, si Sigmund Freud, atheist, hindi siya naniniwala sa Diyos. Di ba? Pero, mga kapatid, ang ano ni Freud, ang kanyang theory ay tinanggap ng mga church. Tingnan niyo po yung irony, atheist, hindi naniniwala sa Diyos. Tapos, yung kanyang teaching nasa loob ng church. Johan, di ba okay? Di ba? So, ano pong ibig sabihin nun? Ibig sabihin ng mga kapatid, nagkikater tayo ng teaching, nagkikater tayo ng idea, pero yung pinanggalingan, hindi galing sa Diyos, galing sa tao. Pero yun ang itinuturo,
psychotherapeutic sa pulpito. Kaya napansin nyo, di ba mga kapatid, na yung approach ng mga church, psychological. Di ba? Hindi biblical. Kaya ano po, kaya tingnan nyo mga kapatid, tingnan nyo sabi ng Bible napansin nyo ba na yumaman ang church sa huling panahon, di ba? Yayaman sila. Yayaman kasi, kita nyo po kung bakit yayaman sa church, ganito. Nagtuturo tayo, sa church nagtuturo na ng paano ka maging magaling na negosyante. Tinuturo na yan. Paano ka, ganun ang mga kapatid, no? Paano ka maging, paano ka magkakaroon ng, kaalaman sa corporate world. Mga ganun-ganun na. So kung titingnan nyo po, hindi naman masama, no? Okay naman siya. Ang problema lang mga kapatid, yun nga, yung sinasabi natin na out of focus na yon. Hindi na nakasentro kay Kristo ang preaching, nakasentro na sa kung ano yung gusto ng tao, ano yung wants ng tao, pero yung spiritual need ng tao wala. Kaya kung mapapansin yung mga kapatid sa huling panahon, nakita nyo ang church yayaman. Kasi nga, kinikater natin ang gusto ng tao. Alam nyo po ba si Joel Austin? Isa siya sa pinakamayamang pastor sa Amerika, bro. Diba? Pero mas mayaman syempre si Kenneth Copeland. Mayaman talaga yun. Oo. Pero si Austin, alam nyo kung bakit siya yumaman? Kasi yung kanyang libro, more on motivational. Ibig sabihin, kahit sila Oprah pwede magbasa. May si Oprah, naalala mo bro, si Oprah, yung negra, na magaling mag-host. Di ba, sabi niya, si Jesus, isa lang siya sa mga way, hindi na siya ang only way. Di ba? Pero si Oprah, kaibigan siya nila Joel Austin. Kita mo itong mga taong to, iba ning stand nila, pero yung mga yung kaibigan sila ng mga tao, mga kapatid, ng mga pastor na kilala. 'Di ba? Na which is parang kakaiba, no? Kasi ang sabi ng Bible sa atin, pag tayo do ay Christians, naniniwala tayo na there is only one way lang. 'Di ba ganon? So ibig lang sabihin mga kapatid, pinakikita lang ng Bible sa atin na mahalaga na ibalik natin yung sinasabi ng Bible na buy of me gold tried in the fire, no? Ibig sabihin po, bumalik tayo sa original na Jesus. Yung Jesus na kung saan po babaguhin tayo mga kapatid entirely, no? Talagang ibig sabihin Jesus mga kapatid na biblical. Ito yung ituro. Jesus mga kapatid, sabi nga po naalala ko yung isang quote, nakalimutan ko na kung kanino galing. Ang sabi, ang concern ng Diyos sa atin, ang numero uno niyang concern sa atin sa panahon na ito mga kapatid, isa lang ang concern niya sa atin. At yun ay walang iba kundi tayo ay maging katulad ng Panginoong Jesucristo. Yun lang po yun. Walang iba. So mga kapatid, no, kumbaga po wag muna nating isipin yung sinasabing yung paano ba to, paano ba ako yayaman, actually hindi ganoon no? Hindi yun dapat ang mag-motivate sa atin sa paglapit sa Panginoon. Ang mag-motivate sa atin, paano ba tayo magiging tulad ni Jesus? Paano natin masusunod ang kalooban ng Diyos? Yun lang, dalawang bagay. So hanggang dito tayo mga kapatid. So susog, sharing, sige po sa ating pong naging reflection po ngayong gabi. Bro. Emmaus Road. Mababaw lang. Ano yun? Wala? Okay, sino nag-open ng Bible sa dalawang tiga Emmaus Road do? Sino nag-open ng Bible para ipaliwanag sa kanila? Kristo mismo. Pinag-uusapan niyo ba nabalitaan namatay si Kristo? Oh, namatay si Kristo, ganun ba? Ganun. Ikaw lang ba hindi nakakaalam? Hindi ko alam. Kakabalik ko lang kung ano nangyari. 3 days ago Nakatakip sa mata nila yung hindi nila ma-recognize Pinaliwanag sa kanila. Ayun. Napagalitan pa nga, na-servo lang. Ano sabi bro? Ano kayo? Mahinang umunawa? Hindi kayo nababasa doon sa mga libro ng mga propeta. Hindi nyo ba nababasa? Ayun.
So, parang ano, pinakikita lang sa atin na dapat pala sa bawat pahina ng kasulatan ay ano no, makita natin yung ano no, yung pag-flow ng Kristo, no, bro, no? No, Johan, no? Makita natin. Ano kaya yung sa 10 virgins na yun? Ano nga uli yung ano? Ano yung... Parang puro Kristiyano, di ba? Oo. Kaso lang nandun. No, kaya nga nandoon eh. Kaya lang yung 5 hangal, yung 5 matalino. Matalino, oh. Paano silang matalino? Dahil nagbangon sila ng langis. Tama. Kung ipapaliwanag yung langis, ano yung ibig sabihin ng langis? At bakit di pwedeng ipairam? Eh, salita ng Diyos, eh. Di ba ang salita ng Diyos, pinapahayag nga yun. Pinapahayag, tama. Oh, so, hindi yun salita ng Diyos, yung langis. Kasi, kung hindi pwedeng ipahiram, ayaw, di ba? Di ba pwedeng binigay, marami naman sila, di sana binigay na lang. Bakit hindi pwede? Ayan, no? Si Yung Kristo, langis, si Kristo lang ang pwede magbigay niyan. Ayan, bro. yun ang sagot. Oo. Kasi yung langis nila, hindi ko pwedeng sa kanila nang galing. Oo, hindi pwedeng manggaling. Oo, tama. Kasi Kasi ang langis nag-anoint, oo. Si Kristo ang nila, nag-anoint. si Kristo kailangan ng galing. Actually, yung puntahan natin yung word ng 80. Sige, bro, basahin mo to. I Okay. counsel you I counsel you to buy of to me. buy of me gold tried tried in the fire. Yun. that you may be rich, and white clothing, Dalawa. that you may be clothed, and that the shame of your nakedness does not appear, and anoint your eyes With eye with salve. eye salve, And you may that see. you may see. Ay, yung salitang anoint, anong ibig sabihin? Pahid. Anong pinapahid? Anong pinapahid, bro? Pag sinabing anointing. Ibig sabihin, parang Oil. binibless ka, parang... Oo. Okay. Yung word na anoint, galing yan sa pagpahid ng langis, ibig sabihin, oil. Mm, Diba? So kung titingnan nyo sa oil, Nihirang eh. sa konteksto ng Israel, ang oil, ibig sabihin anointing. Ginagamit. Ginagamit sa pagpahid. Ibig sabihin anointing. Eh lahat naman ng Kristiyano ina-anoint. Diba? Tinatatakan ng Espiritu ng Diyos Kaya lang mag-a-anoint sa'yo. ang Panginoong Jesucristo. Dahil hindi mo pwedeng Oo. hindi mo pwedeng humingi dun sa ano. Oo nga. Tama. Actually, tanong ko rin yan noon ba't ba hindi pwedeng humingi? Diba? Ba't hindi pwedeng humingi? Kasi ang Diyos lang pala nagbibigay. Kasi ang Diyos lang ang pwede magbigay. Noon. So, ibig sabihin, Anointing pala kasi yun. oo, anointing kasi. Kasi ang nag-a-anoint lang naman ang Panginoong Jesucristo lang. Basahin natin bro yung isa pang verse sa Mateo, basahin natin. Mateo. Okay, Mateo, yung sinabi ni Juan Bautista sa tungkol sa anointing tsaka sa baptism ng Holy Spirit. Basahin natin yung Mateo 3. Mateo 3. Okay, at 11. I baptize you with water for repentance. But the one coming after me is more powerful than I am. I am not worthy to carry his sandals. He will baptize you with the Holy Spirit and fire. His winnowing fork is in his hand, and he will clean out his threshing floor, and will gather his wheat into the storehouse, but the chaff he will burn up with inextinguishable fire. Di ba may nakalagay, he shall baptize you, di ba bro sa atin? Siya ang sa inyo yung magbabautismo sa Espiritu Santo. Ayan ang dyan. Yan ang dyan. Isa sa mga verse na ang Panginoon lang ang pwede magbaptize kasi sa Holy Spirit. Okay, tingnan natin yung Samuel. Okay, tingnan natin yung nangyari kay David. Yung sinasabing dakilang hari. Okay, basahin natin yung 16. 1 Samuel 16. Basahin natin yung 13. Sabi ko. Samuel 16:13. 1 Samuel. Nang magkagayoy, kinuha ni Samuel ang sungay ng langis. Tama. At pinahiran siya sa gitna ng kanyang mga kapatid. Yon.
At ang Espiritu ng Panginoon ay makapangyarihang sumakay David Tama. mula sa araw na yaon hanggang sa harapin gayon. Hanggang sa haharapin. Wow. Gayon bumangon si Samuel at napasarama. Then 14. Ang Espiritu nga ng Panginoon ay hinuwalay kay Saul. At At isang masamang espiritu na mula sa Panginoon Ang ay bumabaga. bumabagabag sa kanya. Dito muna tayo. Hinto tayo dyan. May ganyan bro, no? Kakaiba eh, no? Espiritu ng Panginoon na ano, Oo. masamang espiritu Oo. galing sa Panginoon. Ang ibig sabihin, Pinapunta. oo. O inutusan yung masamang espiritu. Kung ano yun. Nangyari dito. Sa dating anointed. Napansin mo? Oo. Kasi, bakit bro? Yung dating anointed, nag-iba na. Ibang espiritu na yung gumagalaw sa kanya. Bakit? Johan, Hindi niya sinunod, kaysa Saul. sinunod yung kalooban ng Panginoon. Oo. So, parang ano, ganyan din ang mangyari sa huling panahon bro, na yung mga dating anointed, mga dating Ayun yung isa yung Oo. pastor na, yung pastor Oo. na inaatake nila. yung mga, Naging supporter ng kasi lahat naman ng dating mga, kalaban ng LGBTQ. oo nga eh, di ba? Napansin mo? Naging supporter Oo. yung bandang huli. Tsaka lahat, alam nyo ba na lahat naman ng mga pastor na naging heretic ngayon, halimbawa lang hindi naman lahat, nagsimula naman yan na maayos eh. Yung iba, Si Kibiloy. Oo, nagsimula ng maayos. nagsimula Pati naman nung ng matino yun. oo nga. Hanga nga ako dun. Ano nangyari bro? Nag-fasting. Ayun, dinaya si Kristo. Di nabaliw. Yun nga yung sinasabi natin na ano dito, yung kapag Hindi naman kalooban Oo. ng Diyos na mag-fasting siya ng ganun kapag hindi na wala ka na doon sa kalooban ng Panginoon, talagang mawiwindang ka talaga, magkakamali ka talaga. Yun ang mangyayari. Si Saul ilang beses gumawa ng Ilang beses ba? Akala ko ang iniisip ko kasi isa Dalawa, yung, tatlo eh. yung dalawa. hindi pinatay, di ba? Yung hindi niya pinatay. Yung Yung mga una, Yung una, ang yung alay. Yun yung Oo, alay. Yung una hintayin yung mo ako, alay. sabi ni Samuel. Utos ng hindi kasi sa batas sa batas Anak ka ng, YouTube. sa batas sa Kumbaga, responsibility. video lang. Sa responsibility, ang mag-aalay yung hukom, yung propeta. Tama. Ang dapat nag-aalay. Hindi responsibilidad ng hari. Hari Yung sa yun. nakita ng hari nag-aalay sa Diyos. Mm. Ano siya, pari? Hindi. Natatakot si Saul na nakita niya mga sundalo ng Israelita, natatakot, iniiwanan siya. Natakot, walang tiwala sa Diyos. Si Samuel, Ang ang Diyos galing. kasi, kahit mag-isa si Saul dun, basta kakampi niya Diyos, sino man nanalo? Siya. Hindi, nakita niya, ay, konti na lang tauhan ko. Panic. Wala pa si Samuel. Ako na lang mag-aalay. Ayan, nag-aalay na. Nasa atin na ang kalooban ng Diyos. Tsaka dumating siya sa Samuel. Ang sabi ni Samuel. Alam na mali ginawa. Sinabihan ng Diyos na mali ginawa ni Saul. Sinermo na niya si Saul. Ang gawa ba naman ni Saul bigyan mo naman ako ng muka. Bilang hari. Bigyan mo ako ng muka. Hindi sumunod. Ayun. Strike 1. Strike one ka na. Sunod, strike 2. Ang milikita. Yung pinag-genocide ng Diyos dahil dahil nakita na ng Diyos ang kalokohan na nangyari sa inaharap. Hindi ginawa. Una, Ubusin yung talaga. mga hayop, kinuha. Pangalay daw ulit. Bilin-bilinan. Ubusin. Hayop, wag. Pangalawa, yung hari, binuhay. Hostage. Hari daw kasi, dapat bigyan ng galang. Strike 2. Sinabi na sa kanya, Wala ka na. you're out. Ang sabi pa rin Saul, bigyan mo ko ng muka, samahan mo ko dun. Sige na, respeto naman Tapos yung sabi ni Samuel, strike, out, aalis na. Ginanyan, hihinatak, napunit damit. Kung paanong pinunit mo yung damit ko, ganyan ang gagawin ng Diyos ko, kunin ng kaharian mula sa iyo. Yun, wala na. So tapos nun, naganap na si Samuel ng bagong hari. Pinapunta na siya kay Jesse. Kasi ang problema ni Saul doon, ginalang niya masyado posisyon niya bilang hari, kaya sa tunay na hari ng Israel. Hindi naman siya hari ng Israel